Magandang araw mga pare, ako nga pala si paring RJ at pag-uusapan natin itong parang paghuhugas kamay ni Marcos dito sa nakaraan niyang interview. Actually kahapon lang ito eh. So, ito kasi yung tanong sa kanya about impeachment o yung masasabi niya about impeachment kay BP Sara. Tignan natin kung ano yung mga sinabi niya dito na parang nakakapagtaka, parang ang ginagawa niya hugas kamay, ang ginagawa niya safe siya, at ang sinasabi niya parang wala siyang kinalaman dito. Okay. Sige, panoorin natin tong video na ito. There is today. Now, I know I have been watching. Itong video to kahapon. Of course, I've been watching the coverage on the impeachment proceedings in the different, both from the traditional media and social media. And maliwanag naman na marami kayong itatanong. Talagang marami. Sabi ko, hindi naman yung mga sagot ko hindi makukuha sa isang sentence lang, kaya kailangan siguro gawin na natin to. And so anyway, alam nyo, pag yung tanong sa kanya ay tungkol dun sa sinasabi na magpapadrug test, parang iwas na iwas siya, parang nahihiya siya. But would I do that? Diba? Pag mga alanganing tanong sa kanya, pero pag dito, talagang parang confident siya masasagot ko yung mga tanong nyo, ganun. Pero pag mga alanganing tanungan, alanganing question, talaga namang iwas kung iwas. So let's start a subject on the impeachment of Vice President Sara by the House of Representatives. Now, I think it is useful, siguro para maunawaan talaga natin ang mga pangyayari at bilang siguro parang paliwanag na rin doon sa mga tanong na nakikita ko sa mga commentator. Number one, maalala ninyo, nagsimula lahat ito nung I made the pronouncement, sinabi ko na ayaw ko yung sana wag na tayo mag-impeachment. Okay. Dahil madaming ibang trabaho. Okay, maraming ibang trabaho. Ayaw niya ng impeachment. Wag na daw mag-impeachment. Maraming ibang trabaho. Sir, parang hindi ka naman nagtatrabaho Hindi ka maramdaman. Hindi ka maramdaman, sa totoo lang. Bakit mo sasabihin na wag na mag-impeachment? Kasi marami kayong trabaho. Ano yun? Pero wala ka namang ginagawa. Actually, it's also not practical. Okay. Nung panahon na yon, nung una kong sinabi yun. Kaya ito yung referring to yun sa mga sinabi niya nung una pa lang. Yung hindi pa nag-i-impeach. Wala pang nagpa-file ng impeachment. Wala pa talaga kasi wala pang offer, boss Wala pang offer si Tamba. Kaya sana, I was hoping na makumbinsi ko lahat ng kung sino man, wag na muna natin gawin ito. Kung meron... ang sabi niya, pakinggan nyo, wag na muna natin gawin ito. Wag na muna. Bakit wag na muna? Dapat wag na natin gawin to. Ibig sabihin, tinatiming nyo kung kailan nyo ilalabas yung igagawin yung impeachment. Wag na muna. Ayun ang word, wag na muna. Talagang, kung talagang meron kayong paniniwala na kailangan gawin ito, wag naman siguro muna ngayon. Wag na muna ngayon. Hina mo naman. Marami pa tayong gagawin. Marami pa daw gagawin. Anong gagawin? Bang rakot? Kaya kung titignan naman ninyo, yung mga kaalyado ko sa House of Representatives, wala sa kanila ang nag-file. Okay. Wala sa sumunod naman nila sa... Syempre, hindi mag-ano yan para safe na safe. Di halatang halata na
Kasi kung magpa-file yan na alam nating kaalyado mo, di halatang halata na ikaw din ang nasa ulo niyan. Hindi ko sinasabing ikaw ang pasimuno niyan, ha. Wala akong sinasabing ganyan. Pero mahahalata tayo pag yung mga kaalyado mong nag-file. Siyempre, yung mga aso ni Tamba, yun yung mga magpupursige niyan. Kapalit ang, siyempre, budget. Simple lang naman, di ba? Sa hiniling ko sa kanila na huwag silang mag-file ng impeachment dahil hindi magandang time. Sir, dapat hindi mo hinihiling. Dapat sabihin mo yung maging matapang ka ba? Di ba? Huwag yung hiling. Ano ka? Nakikiusap ka pa? Ikaw yung presidente. Nakikiusap ka sa mga yan. Hina mo talaga no? At saka marami pang problema. Ngunit, marami talaga problema. Grupo, of course, the Makabayan Group out of the House of Representatives, Senator Laila De Lima, the religious group nag-file ng 3. And if you remember, nung statement si JPE na sinasabi niya hindi pwedeng pigilin yan dahil may grupo na ayaw. I think he was referring to Iglesia ni Cristo. So sinabi niya, hindi naman natin pwedeng pigil dahil may grupo o may tao na ayaw yan. Mm-hmm. At sinabi ko sa inyo, nung tinanong niyo sa akin, sabi ko, I agree with him. Totoo. And if you remember my... Agree ka dun, pero yung anak mo, nangunang nang pumirma talaga dyan sa ano. Mahirap kasi paniwalaan yung sinasabi niya na wala siyang kinalaman dyan sa impeachment Kasi, unang-una, pinsan niya si Tamba. Andun yung anak niya. Tapos nanguna pa dun sa pumapalakpak pa talaga ng... Talaga todo-todo Bakit kaya? Push na push no? Ewan ko sa'yo. Charis. They will now, once the impeachment complaints are filed, they have no choice. The House has no choice. The Senate has no choice. Kailangan nilang i-proseso ang impeachment complaint. And that's exactly what has happened. Wala silang choice. Wala silang choice. Bakit? Kasi magagalit yung amo nila pag hindi nila pinushare. Diba? Kung tutusin, hindi naman dapat maging tumaas ang yan Kung hindi lang nag-offer Di umano. Once the impeachment complaints were filed, the House and the Senate, they had no choice. Nakatali na ang kumay nila. Bakit nakatali? Bakit nakatali? Wala na tayong walang kalayaan, gano'n. Diba? Ang nangyari dyan, konti lang nung una Diba? Konti lang nung una ang pabor dyan sa impeachment Pero nung lumabas nga yung offer, syempre, sayang din yun. Tapos budget ka pa kay Tamba. Ano ka ngayon mabibigyan ng Hindi, gagamitin kasi nila yan yung mga budget na yan pang para sa election, di ba? Mag-e-election na. So, kailangan talaga nila ng budget para may pang sila, pamudmud. Ano pa ba? Okay, tuloy. They have to do this. And they have to do it in recognition of the complaints that have been filed. So, yun ang nangyari ngayon. And that's why we have come to this point where the House has transmitted already the impeachment complaint to the Senate. Oo, tiniming nyo kasi yan. Kasi
nung tawag dito, nung lumabas yung issue dun sa BICAM na blanco-blanco, fill in the blank, na budget, tapos pinirmahan niya yung GAA, wala silang mapalusot eh. Nag-boom yung issue na yun eh. Talagang pumutok eh. Ganyan pala ginagawa nyo ha. Lahat na na bad trip eh. Kahit yung mga ibang kulay na bad trip eh. Diba? Na bad trip sa kagagawa nila na blanco tapos asang malupit pa PhilHealth, walang budget. Ano yun? Tapos sinasabi nito, you have to pay your taxes. Tama ba yung English ko? Diba? Magbayad daw tayo ng tax natin. Mauna ka, sir. Yung ill-gotten wealth nga, nakalimutan na ng mga tao eh. Ano yun ha? Anong tawag dito? May desisyon ng Supreme Court dun. Bago ka mag-utos sa amin, ikaw muna mauna kaya. Be a good example, sir. Dapat ganun eh. We have heard some of the statements made by the Senate President as to how he is planning to handle it. So, yan, tropa niya. We will have to see because it is many, as you've heard before, that we heard many times during the Corona trial, these impeachment trials are sui generis. And therefore, we have to Iba naman yung kay Corona eh. be very clear how the rules are and how it will be conducted. Eto, pakita natin yung kasi ano ba yung dahilan? Ano ba yung rules na para ma-impeach? Eto, may nakita ako kanina. So ayan yan, ito. Basahin lang natin ng bahagya ito ha. So ito to. Applicability of Section 1. Ito yung rules of procedure in impeachment proceedings. Rule number 1, applicability of rules. Section 1, applicability of rules. This rule shall apply to all proceedings for impeachment in the House of Representatives against the President, Vice President, the member of the Supreme Court, and the member of the Constitution Commission, and the Ombudsman for culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft, and corruption, other high crimes, or betrayal and public trust. So, ayan yan. Basahin natin tong isa. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin nito yung dito sa part na yung sinabi kong ano yung mga violation, pagtataksil, panunuhol, graft at katiwalian, iba pang mataas na krimen o pagtataksil at tiwala ng publiko. So, yan ang inaano nila kay BP Sara. Ano bang pruweba nyo, di ba? So nagpirmahan lang kayo na wala kayong pruweba doon sa mga sa rules ng impeachment na 'yan. Ang ini-issue nyo yung tawag dito, yung confidential fund. Ba't hindi rin kayo maglabas ng mga confidential fund nyo? Yung mga project nyo. Ang daya nyo nga, hindi kayo matanong sa mga ganyan eh. Bakit? Kasi kung tatanungin nyo yung Vice President ng ganyan, kayo muna mauna. Kasi kaya nga tinawag na confidential fund yan eh. Dinidiin nyo lang talaga. Bakit? Bakit? Utos ni
Master. Tsaka, eto yung sinasabi ni PBBM na wag na muna. So, ibig sabihin, eto yung time na dapat mong i-timing. Timing talaga kasi lumabas yung issue ng BICAM sa BICAM report na nila Attorney Vic tsaka ni President Duterte. Lumabas kasi yung baho nila, ganun. So, para matabunan yung issue na to, para matabunan yung issue ng BICAM, ang gagawin nila, syempre, mas malaking issue. So, ito nga yung nakita nila. Ito yun sa, ang tawag dito, yun sa impeachment ni BP Sara. Maaring nabura nila yung sa BICAM. Pero hindi sa lahat ng lahat ng tao nadadala nyo sa ganyan. Kasi yung ibang nag-iisip, bakit nila minadali ito kung kailan magbe-break na yung yung sa Congress. 'Di ba? Bakit nila minadali? Para nga naman bago matapos yung session nila, hindi makaapekto yung issue nun sa BICAM, yung pinakamalaking korupsyon. Di umano sa mga tatakbo ngayong 2025. Para mukhang malinis yung pangalan nila, ganon. Pero tandaan nyo yung mga pangalan na pumirma dun sa impeachment ni BP. Huwag nyo iboboto yan. Ewan ko na lang sa inyo kaya boto nyo pa yan. Kung binoto mo si BP Sara nung nakaraang eleksyon, yung karamihan sa mga yan humingi ng tulong sa kanya para manalo. Tapos ganyan yung ginawa. Diba ang galing? Talagang lumapit pa tapos nagpa-picture. Malakas ang mga Duterte, wala talaga magagawa. Hingi kami tulong sa iyo, boss. Tapos after nun, ito yung ginawa. Para lang sa pera, ganun ba kayo? Antindi nyo naman pala. Bagay, pera na lang kaysa dignidad. Dignidad na pera. Pera na lang. Hindi namin makain dignidad, no? Ganun siguro iniisip ng mga animal na yan. Sige, tuloy na natin si Marcos. Ay, nawala. Yun ang naalala ko because I was also in the House and I was in the Senate during the Corona trial. Kaya I have some understanding do sa mga procedure. But anyway, that's the way I see it. That's the way that happened and now I'll open the floor. Wala na akong gagawin. Nangyari na, wala na akong gagawin. Wala na akong magagawa dyan. Kasi mahina ako eh. Thank you, Mr. President. First question, Ivan Marina, GMA7. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. While it is true na constitutional duty ng House na to act on the impeachment complaint, meron ho silang choice kung i-endorse sila o hindi. Diretsuhin ko na po yung tanong, did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Hindi, may influence ka rin dyan. Hindi pwedeng wala kang... Yung anak mo nga nangunguna pang pumirma wala kang... Diba? Anyway, ewan ko. Kung anong... Sinasunod sa'yo anak mo, boss? Walang role ang executive sa impeachment. Wala kang role, pero may influence ka dyan. Kung sasabihin mong ayaw mo, at paninindigan mo na ayaw mo, wala silang dyan. Medyo maiilang sila sa mga ganyang bagay. Mahina ka kasi. Of course. Did we discuss it with the Speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course. And tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? Ang plano namin ay matanggal si BP Sara para humina yung mga niya. Kasi sobrang lakas pa rin niya ngayon eh. Biruin mo, talagang yung talagang sirang-sira na siya sa mga yung
ang dami niyang yung sa DepEd, yung paggastos ng budget ng DepEd, sinadya nila na ganun lang, late nilang ibigay. Tapos yung sa, anong tawag dito, yung confidential fund daw. Tinanggal nyo na nga lahat, pati yung mga, ang tawag dito, yung mga security guard eh. Hindi pa kayo nakontento. Kasi hindi umuubra yung mga plano nila. Hindi nila napapahina si BP Sara at hindi umaangat yung amo nila. Kaya nabuking pa nga. May nabuking pa. Wala sila magagawa kay PRRD kasi wala naman sa posisyon eh. Hindi nila masisira eh. Anong siraan nila yung mama? Tawanan lang sila nun. Sino ang babawian nila? Ito ngayon si BP Sara. Kasi yun yung anak. Diba? Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. But the conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. Yun eh. Galing magtanong ni Sir Ivan Mayrina, malapit yan. Diba? Hindi daw magtutuloy yan kung walang basbas ng Again, hindi natin sinasabing siyang may pakana. Wala tayong sinasabing ganyan. Pero hindi magtutuloy yan kung wala siyang basbas. You give me too much credit. Tignan mo, sinegoy. Sagutin mo yung tanong. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. So that's why I don't. I think they're just following the procedure. Punot dulo nito na-transmit nila ang impeachment complaint sa upper house. One last point from my end, Mr. President. Kapansin-pansin na unang pumirma sa endorsement ng anak ninyo. Oo nga eh. Hindi man lang nagpahuli eh. Ano rin yan eh, si Sandro. Parang mayroon ding plano yan na yung mas mataas na posisyon. Meron din yan, kaya ganyan yan. Charis. Did he seek your advice on this, and what did you tell him? Of course, he did. And I said, it was very simple, but I told him. And he said, you know, Tunto kung ayaw mo, sabihin mo sa kanya, ayoko yan, huwag kang pipirma dyan. Wala eh. Hindi mo kaya, anak mo. Ang pipirmahan na, magkakakampi kasi kayo. What's your opinion, what I should do? And I told him, I said, the process is begun. It has, parang batas yan eh. When you're in the legislature, when you file a bill, okay, House Bill number 1, 2, 3, etc., etc. Pag file mo niyan, that bill takes a life of its own. Kahit anong gawin ng congressman na nag-file o senador na nag-file, kahit ayaw niya yung mga changes na magagawin doon sa kanya. Hindi, kahit ayaw niya yung mga changes na yon, basta ang presyo sapat, walang problema. Nadadaan na lahat ngayon sa usap-usap lang yan, gano'n. Wala na siyang magagawa because the bill is going through the process as it should. And part of that process will be amendments, additions, all that. The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. Oo nga, may procedure nga, pero hindi nga eh. Hindi nga tama yung procedure kung tutuusin eh. Wala silang magagawa. Pwede naman sila, may mga hindi nga pumirma dyan eh. Bakit sila nagpirmahan? May offer nga kasi. Bakit si Richard Gomez hindi pumirma dyan? Ba't yung iba hindi pumirma dyan?
May magagawa talaga sila kung ayaw nilang pumirma. Ang nangyayari nga kasi ganito, may regalo sa'yo si ano. So, yun yung point dyan. Hindi magpipirmahan yung mga yan kung walang inoffer na regalo. Di ba mano? So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So, do your duty. That's what I told you. Do your duty. So, ang duty niya, pirmahan yun, ganun? You have to support the process. O aralin muna, o tignan kung ano yung dapat gawin. You are constitutionally mandated. Di ba pinakita nga natin nung nakaraan si Castro, tuwan-tuwa eh. Mga ganun pa, ngiting-ngiti eh. Talaga naman, bayan. To carry out that process. And you're a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign, though. Hindi nakakatawa. Harap dapat hindi ikaw ang unang pumirma. Halata tayo eh. Maricel Halili, News 5. Sir, magandang hapon po. Yes. Sir, you were very vocal before na ayaw niyo po ng impeachment because it's not the right time. But now na it's there already, paano niyo po ito nakikita na makakaapekto? Especially dun sa mga So paano ko nasabing dito, na parang naguhugas kamay si Marcos dito? Kasi nung dati, tanggi siya ng tanggi, ayaw niya ng ayaw. Ayaw ko dyan, ayaw ko yan. Mas bandang huli yung anak niya mangunguna. Di ba? Yung anak niya ang nangunang pumirma. Alam ko ba ayaw mo, sir? Bakit siya ang nauna? Hindi mo sinabihan yung anak mo? Kasi ang mangyayari dyan, ang lumalabas, wala akong ano sa kanila, hindi ko sila hawak. Oo, pwede yung ganun. Oo, tama rin naman na hindi ko sila hawak. Pero presidente ka dapat may ano ka dyan eh. Hindi matutuloy yan kung wala kang bas-bas eh. So ngayon, itong part na to, wala akong kinalaman dyan. Sila yan. Ayun ang hugas kamay niya. Sila yan. It's your duty to... Kaya parang safe siya. Kayo ang may niyan. Hindi ako kasali. Ganon ang parang pinapalabas. Ito, opinion ko lang to. Ito ang nakikita ko dyan. ongoing priorities. Well, it depends on how the Senate chooses to handle it. Hindi pa maliwanag kung ano yung plano ni Senate President at saka yung ating mga senador. Kung paano nila gagawin, if they will. Pero medyo di natin masabi yung mga senador kasi di ko alam parang medyo ganun sila Anyway, sa ano pa naman yan? Sa July ba o June? July. So, matagal-tagal pang panahon, darating ang eleksyon. Tandaan nyo na lang yung mga pumirma dyan na talagang nanguna pa, yung isa dyan. Yung mga humingi ng support kay BP Sara, tapos ganyan ang ginawa. So, anong gagawin niya sa bayan natin? Kung saan may pakinabang, doon lang sila. Kawawa ang mga dito kawawa ang mga Pilipino sa mga pinagagawa ng mga to. Unang-una yung PhilHealth. Walang budget. Ano yun?
Anong katarantaduhan yun? Bakit walang budget yung PhilHealth? Ayan nga ang kailangan nga yan ng... Wala na nga tayong maayos na ospital. Wala na nga maayos na facility dito sa Pilipinas. Tapos tatanggalan nyo pa ng budget. Diyan na nga lang kumukuha. Ewan ko kung paano nila gagawin yun. Paano pag nag-apply yung mga Pilipinong umaasa lang sa PhilHealth para magkaroon sila ng ng pera doon sa sa pampapagamot nila. Paano yun? 'Di ba? Saan nila kukunin ngayon? Lalo yung pinapahirapan, sa totoo lang. Hirap na nga, pinapahirapan nyo pa. Saka yung mga gulo na yan, nakakaano yan. Yung mga ginagawa ninyo, yung impeachment. Paano mag-i-invest yung mga investor sa ibang bansa kung ganyan yung nangyayari sa... Ay nako, pag nabalitaan nila yun, ay ayoko dyan. Magulo pala yung Pilipinas. Ayoko na dyan magtayo ng business ko. Paano yun? Bagsak na naman ekonomiya. Yari na naman tayo niyan. Mahal-mahal na nga ng pamasahe eh. Diba? Mahal na pamasahe na. Masaya ko nung nakaraan. 13 na pala. Sa daw, sabi ng tropa sa Caloocan, 14 daw eh. Ang huli kong 10 lang ah. 13 na, mahal na. Diyan lang yung sa malapit ah. Isang lang yun. Paano pa pag luluwas ka? Pamasahe pa lang, ubos na pera mo. So, ayun yung mga dapat ayun yung mga dapat tingnan. Yung mga actually simpleng problema lang yan, dapat solusyonan eh. Ang pinoproblema nyo si BP Sara eh. Kung paano yung mapabagsak eh. Bakit hindi na lang kayo magtrabaho ng tutuusin? Mambabatas, wala namang ginagawang batas. Wala namang gustong ipasang bill. Diba? Ay, anong ginagawa nyo dyan? Umayos na kayo dyan kung wala kayong ginagawa. Puro lang kayo hintay ng kita, ganon. Ang project. Na hindi naman maramdaman. Sa totoo lang kayo ang pahirap sa mga Pilipino eh. Mahirap na nga, kinakawawa nyo pa. Tapos, ang gagawin nyo para makakuha kayo ng boto, mahirap na. Siyempre, mahirap na eh. Naghihirap eh. Ang Pilipino, kung saan sila kung parang kakampi nila, kakampi ko to kasi binigyan ako ng pera eh. Binigyan ako ayuda eh. Yun yung iboboto nila. Ngayon, hindi natin alam kasi na yung mga yan, talagang mas gusto tayong maging mahirap para magmukha silang hero. Diba? Mahirap kayo to, ayuda. Ayuda para sa inyong lahat. So tayo naman, syempre, masaya tayo yun. Ayuda, pera yan eh. Pero hanggang kailan tayo magiging ganun? Hanggang kailan tayo papaasahin ng mga to? Hanggang kailan tayo pagbumukain tangan ng mga to? So kung di tayo maghahanap ng bago, walang mangyayari. Puro ganyan na lang puro ayuda na lang tayo. Akala nyo ba pagkatapos ng eleksyon may paayuda pa yung mga yan? Ay, bahala kayo sa buhay nyo. Wala na akong pakialam sa inyo, di ba? Bawi naman ako. Ngayon naman ako babawi. Di ba? Ganun lang yan. Siyempre, lumaglabas ng pera eh. Siyempre, masaya tayo. Yay! Naglabas ng pera, may pera.
Ano yun, labas lang sila ng labas? Siyempre, babawiin nila yan. Hindi yan kagaya ng mga Duterte na nagtatrabaho. Ang ganda nga nung speech ni nakita ko nung nakaraan yung bago magsona si huling sona ni PRRD. Sabi niya, nagtanong yung reporter, ano pong may pagmamalaki nyo sa anong may sasabihin nyo sa huli nyo sona? Anong may pagmamalaki nyo sa Duterte? Wala akong pagmamalaki. Hindi ko naman pera yan. Diba? Oo, sabihin na nating hindi niya pera yon, pero kung hindi dahil kay PRRD, walang mangyayaring mga kalsadang ganyan. Walang mangyayari sa atin. Diba? Siyempre may ginawa siya. Humble yung mama eh. Hindi ko pera yan. Pera nyo yan. Inano ko lang. Inayos ko lang. Ganun. Siya lang yung nangasiwa. Kung ganun sana. Ngayon, wala. Walang mangyayari. May nakita na ba kayong malaking project na nangyari ngayon? Wala naman Yung yung 5,500 flood control project na pinagmalaki yung sona, bumagyo. Boom! Pinatunayan nung kalikasan yung katarantaduhan ng mga to. Pinagyabang pero walang nangyari. Baha eh. Diba? Doon pa lang, asan napunta yung mga yun? Asan napunta yung pera nun? Ang laki nun. Sigurado ako malaki yun. So anyway, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat po. Ako po si Paring RJ. Ingat po kayo lahat.